Bakit walang broccoli? Wala bang cauliflower? Ha? Naintindihan nyo? Wala bang lechugas? Ayun, sabi ko, talagang ang Pilipino, talong, kangkong, sibuyas, bawang. Ako. Kaya gumawa ko ng bagong kante. Gusto nyo madinig? Ito yung yung matinong version. Ito yun. Bahay, kondo, kahit marmol, ang mga gadget doon ay sari-sari. May TV na MP, may TV na HD, DVD at MP3, iPhone, iPad at iPhone. Sa paligid-ligid ay puno ng charger. Wow! Hallelujah! Welcome to the Philippines. Sino po sa inyo willing mabago ang bansang Pilipinas? Gusto ko po kayong pangunahan. 10, 15 to 30 years, hindi na po ganun ang Pilipinas. Magbabago po ang bansa natin. At patungo na tayo sa pagbabago. Pagdating niyo po ng 15, 20 to 30 years, iba na po ang kondisyon. Sa Pilipinas, mag-a-apply ng trabaho ang mga Hong Kong. Yung mga Singaporean, sila yung magiging tagapagluto sa mga tahanan natin. Okay ba sa inyo yan? Yung mga taga rito, sila yung mga taga-babysitter naman. Sino po naniniwala pwedeng mangyari? Ay nangyari nga dito, pwede din mangyari doon. Tama po ba? Na-imagine ko yung mga Amerikano, mag-a-apply sila ng visa sa atin. I-deny din natin sila. Nakita niyo itong hawak ko na to? iPad, Apple computer yan. 10 to 15 years from now, hindi na po Apple nakalagay dyan, santol. Diba na? Babago na po. Ang mga gwardiya sa mall, British. Ang MMDA, yung taga-traffic, malamang Amerikano. At higit sa lahat, yung mga taga-ayos ng hardin, mga taga-Egypt, Saudi Arabia. Eh, total, malakas kayo sa disyerto, kayo mag-ayos ng mga hardin natin. Di ba po, nagkatawa, sabi, ito kaya sinasabi ng pastor natin. Yung hindi mo maniniwala, hindi ka kasama. Stay in Hong Kong. Sino rin nakikita, babalik kayo sa Pilipinas sapagkat pagpapalain ng Diyos ang bansang Pilipinas. Totoo po yan. Totoo po yan. Alam niyo po, ang pag-asa ng bayan natin ay nasa mga magulang. Kasi kayo nag-aaruga ng inyong mga anak. Amen po ba? Kaya ang kausap ko dito, hindi mga king. Wala, sabi pastor, domestic helper lang araw. Pero alam niyo ba, hindi kayo mga hari at hindi kayo nag-ahari-harian. Pero kayo ang tagagawa ng mga hari. So ano mas mataas? Ikaw ang hari o yung gumawa sa'yo? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, kingmakers ka pala. Sino rito nakikita nyo, one day yung anak na pinag-aaral mo sa Pilipinas, posibleng maging senador, congressman, mayor, at maging presidente ng Pilipinas. Marami sa inyo ngayon ay nagtatrabaho, nagpapagal, lumuluha minsan pag may problema. Gusto ko po kayong palalahanan, hindi po nawawala ang Panginoon. Amen! At higit sa lahat, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Amen! Kung dumanas man po tayo ng mahirap sa kalagayan po natin ngayon, ay meron po tayong pag-asa sapagkat ang Diyos ay hindi bumibitaw sa atin. Amen po ba? Dalawang beses pala ako mag-preach niyan. So gusto ko itong umaga, bibigyan ko kayo ng encouragement. Ha? Sino dito nangangailangan ng encouragement? Amen! Buksan niyo ang inyong Bible sa Book of Luke. Okay, sa Book of Luke.
Okay, Luke chapter 5. Kung meron kayong Bible, Luke chapter 5 verses 1 hanggang verse 6. Pwede bang bigyan niyo ako ng verse na ito? Luke 5 verse 1 to 6. Sino po nakabasa na po ng Book of Luke? Taas ang kamay. Ayan. Kung may dala kayong Bible, o kaya dito, diyan naman tayo dyan. Okay, basahin po natin yan, ha? One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God. Verse 2. He saw at the water edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. Verse 3. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put a little out from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Now, tinito, pagdating ng verse 4. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. And verse 5, look at this. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught what? Anything. Parang ano? Sabi ni Lord, ibato mo ang lamba. Sabi ni, pero Panginoon, magdamag na po kami naglamba. The same place lang po yan eh. Wala po kami nahuli. You know, you can see a discouraged man on that word. You can see a man who tried to do his best, but at the end of the day, zero. Nakaranas na po ba kayo ng ganitong kalagayan yung, I have done everything. Ha? May kasabihin ako sa inyo. Bakit sa Pilipino, balikan ko lang yung nuno sa punso? Bakit pag pangit ang nangyayari, malas na kagad? Napansin nyo? Wala pa kayong nakita ang pangit ang nangyari sa buhay niya at sabi niya, grabe, ang ganda. Nasunog yung bahay namin, hallelujah. Pag nasunog ang bahay, sabi, malas. Pag natukutan, malas. Lahat ng masama sa Pilipino, malas. Lahat ng pangit na pangyayari, pangit. Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi lahat ng pangit, pangit? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, hindi lahat ng pangit, pangit. Pero, hindi rin lahat ng maganda, maganda. Sabi mo sa tayo mo, sabi ko sa iyo eh. Hindi lahat ng pangit, pangit. Hindi lahat ng maganda, maganda. Bakit ang Filipino thinking, pag pangit, malas. Pag maganda, swerte. Di ba? Tama ba? Eto, si Pedro, nang huli magdamag, walang huli, kung pino yan, malas. Tama po ba? Bihira tayo yung mga mindset natin, kaya makakakita tayo, mga tao, nagtatrabaho ng malungkot. Sino sa inyo narito, masaya kayo? Alam mo, hallelujah. Kunyari lang, masaya, pero iiyak. Bakit? Eh, syempre, malayo ka ba naman sa mga anak mo, sa asawa mo? Eh, gwapo po naman yung asawa mo, di ba? Tama, kinakabahan din ako, baka may makita mas pangit sa akin. Yun na lang sinasabi ko, hindi mas maganda eh. Di ba? Sino niniwala rito na hindi lahat ng pangit, pangit? May nakita ako sa hindi gaano maganda ang lalaki, pero na, alam niyo po, hindi lahat ng tanong niyo po, misis ko, naniniwala siya doon. Ginagawa. Gusto ko ipaliwanag sa inyo, bakit? Ito tanong ko, bakit pag... Okay, bago-bago ito. Sino sa inyo may masamang problema ngayon? Tayo mga kayo, Pastor. Nakakaiyak ang kalagayan. Oh, ang pangit-pangit. O yun, pagka may ganyan ka ng kalagayan, habang naglalakad ka sa kaulon, malas talaga buhay ko. Bakit mo kinukonklud na dahil may nangyayari hindi maganda, pangit na kagad? Si Pedro, nung sinabi ng Panginoon sa kanya, sige, mag-isda ka ulit, Pedro. Alam mo, sagot niya, Panginoon, magdamag na ako ng huli. Napagod na ako, napuyat na ako, ginawa ko na lahat. Pero wala ko talagang nangyari. Sino sa leader dito? Yung nagsasermon leader kayo. Napudpud na yung kaka-text mo, hindi na bumabalik yung send member mo. Pagod lang ba? Nangyari mo lang.
butas na nga itong cellphone ko, kakatext, oh. Diba? Tawag ka ng tawag, hello, lahat. Umabot ka na ng France, London. Hinaabot mo kahit wala pa rin eh. Tama? Sino-sino natin, effort ka naman, pero walang nangyari. Sino sa inyo, padala ka ng padala. Yung anak ko naman, adik naman ng adik. Sabi mo, ano ba itong nangyari, Lord? Diba, sino sa inyo, padala. Yung asawa ko naman, supply sa ibang babae. Grabe. Sabi ng wife, sumulat, grabe ka. Lahat ng pera pinadala ko para makabili ka ng pork chop. Kasama pang pagkain nyo, pambira. Galit na galit yung wife. Lahat ginawa ko. Tinanggap ko na sa iyo ang pork chop kahit ketchup lang sa akin. Kawawa. Pero alam nyo, kausapin mo yung babae nyo. Pastor, malas ako sa asawa. Pastor, malas ako sa anak. Pastor, malas ako sa trabaho. Bakit? Ang dali mo mag-conclude ng malas. Malas ba talaga? Ha? Alam nyo, dito ko natutunan ang buhay ng tao. Pag nasa verse 5 ka, Senator, verse 5. Itong verse 5 experience, marami dyan nanununo sa punso. Nakakita naman ganun kalagayan, natatakot na tayo. Hindi nyo nakikita, grabe furniture to Yan. Hindi nyo nakikita yung mga pangit na nangyayari, pwedeng pagdudutan ng isang magandang bagay. Amen. Tama po ba? Sino sa inyo dito nakakaranas ng pangit na kalagayan ngayon? Huwag mong itaas ang kamay mo, ngumiti ka lang. Halatang marami may problema dito. Ayan. Yung lahat may problema, ngumiti. Hindi na ngumiti yan. May problema eh. Hindi natin may tatanggi na meron tayong kanya-kanyang problema. Tama po ba? Ang problema sa problema, walang address yan. Nagpupunta yan kahit saan. Sabi sa akin ng mga Amerikano, alam mo, Pastor, iba sa Pilipinas, iba sa Amerika. Sabi ko, ano pinagkaiba ng Amerika sa Pilipinas? Alam mo, Pastor, sa Pilipinas, madali mag-share ng gospel, sa Amerika, iba. Sabi ko, mali ka dyan. Kung paano may demonyo sa Pilipinas, may demonyo rin sa Amerika. At yung dalawa na yan, parehong demonyo yan. Tama po ba, mga kapatid? At sa totoo lang, anong pinagkaiba ng demonyo ng Amerika at demonyo ng Pilipinas? Sabi, Pastor, ano pinagkaiba? Isa lang. Ang demonyo sa Amerika, English speaking. Ang demonyo sa Hong Kong, Filipino speaking. Nagpunta na kayo eh. Sa totoo lang mga kapatid, kahit saan ka magpunta, may demonyo. Yun ang ibig ko sabihin. Either sila Chinese speaking, o Filipino. Isa nga, Ilonggo pa yun eh. Sa totoo lang mga kapatid, sininiwala, wala kang mapupunta na lugar na walang problema. This is by facts. Ako yung pastor na, sa loob ng 25 taon, nagkakaproblema pa rin. Ha? Kayo, katulad ko, mga tao, dumadaas. Para sa tayo, bakit tayo dinadaan doon ng Panginoon? Tingnan niyo po, kung babasahin natin muli ang verse 5, sabi dito, and Simon answered, sabi mo dito, Master, we worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the net. Yan ang verse 5, Tingnan nyo nangyari sa verse 6. Tingnan nyo sa verse 6. Sabi ng verse 6 ito. When they had done so, they caught such a large numbers of fish that their nets began to break. Nung gabi, walang mahuli, pero pagdating ng verse 6, net-breaking harvest. Tama po ba? Amen. Pero mapapansin nyo, si Pedro dumaan sa verse 5, pero hindi na natili sa verse 5. Dinala siya ng Panginoon sa kanyang verse 6. Ano yung verse 6 niya? Net-breaking harvest. They caught such a large numbers of fish that their nets began to break. Kapatid, bakit ka tatambay sa verse 5? Meron pa lang
Handa ba kayo dito? Walang kalap-alap si Pedro. Malungkot siya. Alam nyo, hindi alam ni Pedro. Si Lord may nilulutong verse 6 sa kanya. Amen. Alam ba ni Pedro may verse 6? Hindi na alam, pero si Lord alam. May verse 5 ka ngayon, pero may nilulutong verse 6 sa iyo si Lord. Amen po ba? Kaya hindi ka pwedeng mag-downcast na puro verse 5 lang. Alam niyo, pag may verse 5 ka, ang hirap. Tingnan niyo, tingnan mo magandang paliwanag mo dito. Si Pedro, bago umalis nung gabi na yon, bago umalis, kayo, mga misis kayo, alam niya yan. Ang mga misis, meron siya ngayon, ba't pareho mga misis, no? Pag-aalis ang husband, kung kailan umaalis, yung nasa gate na, saka hahabol. Oy. Bakit? Huwag mong kalimutan ha. Ano yun? Yung kuryente, bayaran mo yung tubig, tsaka bumili ng bigas, ng grocery. Grabe yung mga misis talaga. Ganyan ang mga misis, tama. Kunti lang ang lalaki dito, sana kung madami, alam nila yan. Alam nila kung may mga lalaki dito. Yung asawa natin, yung mga babae, ewan ko ba't ganun sila. Kung kayo nakaalis sa kakaginaganon. Tama ba mga misis? Amen? Eh di si Pedro naglalakad dyan, na habang naglalakad, gumagano'n din si Pedro. Tubig, kuryente. So, nung isdanas ka, nung unang bato niya, sabi niya, pambayad ng kuryente. Kabila, wala. Para sa kabila, pambayad ng tubig. Wala. Isa pa. Pambayad ng groceries. Wala. Napagod sa... Pare, gagawin muna tayo. Pagod na ako. Wala tayong makahuli. Sige na. Malas ata tayo eh. Gano'n. Talagang pag walang malas lagi. Tara, mag-uuma ka na. Uuwi na tayo, wala pa tayong huli. Kira ulit sila. Pang-kuryente ulit. Wala. Si Pedro medyo kinakabahan ng pugtog. Hindi siya kinakabahan doon sa kanyang misis, doon sa biyanan. Alam niyo naman yung mga biyanan, pag wala kang nasupla, kumanda ka na, di ba? So, binato, hanggang sa mag-uumaga na, sabi ni Pedro, Tol, ako pagod na. Antok na ako. May hipong hilaw, wala rin. Uwi na tayo. Sabi naman sa Tol, baka pwede isa pa. Kailangan ng misis talaga. Sige, isa pa. Last na to. Pagbato, wala pa. Ano mararamdaman? Gusto mong umuwi? Malamang si Pedro, imbis na ganun sa kwang, ganun lang. Para ma-delay, di ba? Kasi pag binilisan niya, alam niyo si Pedro, sabi niya, Tol, ikaw naman sumagwan, isa naman sumasagwa. Si Pedro po, gusto niyo matulog. Kaya tuwing natutulog siya, pagpikit niya, may nakikita siyang vision. Yung misis niya, gumagano. Nagigising si Pedro, sabi niya, in Jesus' name. Sino po nakakaunawa naman ako ito? Ay hirap umuwi pag wala kang iuuwi. Parang kayo. Kung naubos ang pera nyo rito, parang ayaw nyo rin umuwi. No? Dahil yung anak mo nakatin, yung asan yung Nike ko. Yung mga anak natin, akala mo, dahil natin pera dito no? Kung makahili, yung iPad ko, di ba? Asan yung aking, yung aking S3? Sabi ko, kung alam nyo lang kung anong ginagawa ng mga magulang nyo sa home. Alam niyo po, minsan ang mga tao, minsan kahit kung mahal natin sa buhay, hindi nila alam kung ano nangyari sa atin. Si Pedro nung umuwi, hindi alam ng misis niya. Pero kung makaganon sa kanyang panaginip, pati sa panaginip, hinahabol si Pedro. Sino sa inyo nakakapanaginip ng mga request? No? Di ba yung mga anak natin, pag nagsulat sa atin, hindi na tayo kinukumusta eh. Padalaman mo ako nito, padalan mo ako. Padalan mo, at least, kumusta mo ako sa boss mo. Grabe si boss, kinumusta ako, hindi. Mga kapatid, eto na si Pedro, pagbaba niya sa bangka, walang-wala. Walang-wala. Nung sinabi ng Panginoon, Pedro, hiramin ko nga yung bangka mo. Sa'yo ba yan? Yes, Lord. Bakit pwede mag-alala?
Iga siguro ni Pedro, talaga naman wala nang uli, nahiram ako lang. Pakitulak, grabe ako baka pinagtulak. Wala sa kalangalak na si Lord, pumapasok na sa buhay niya. Lahat puro pangit, pero hindi niya makita yung pagpasok. Alam niyo, ang gusto kong makita niyo dito, pagpangit ang sitwasyon kung paano pumasok ang Diyos sa inyo. Amen. Dito ko nakita yung pagpasok ni Lord. Alam mo, hiniram ni Lord, bangka. Alam niyo ang bangka ni Pedro? Maganda yung story ng bangka ni Pedro. Ang bangka ni Pedro ay ang mundo ni Pedro. Isa siyang mangingisda, dyan lang siya kumukuha ng... Sa bangka na yan, nandiyan ang pera. Sa bangka na yan, dyan sila nabuhay. Yan, pag nawala ang bangka, wala na siyang mundo. At ang sabi ng Panginoon, nung hinaram ang bangka, walang laman ang bangka. Palagay niyo, hindi naramdaman ng Diyos yung nakita niyang bangka. Bakit walang laman? Nung makita ng Panginoon, nung hinaram yung bangka, sabi niya, hiniram ko ito ng walang laman. Ibig sabihin, Peter has an empty world. Sabi ni Lord, hindi ko ito ibabalik ng walang laman. Pinasa ko ang mundo niya para baguhin ko ang mundo niya. Amen. Nung sinoli yung bangka, he is about to change the world of Peter. Ano yung world ni Peter? It's an empty world. It's an empty boat. But God, in His own miraculous intervention, He is about to change the world of Peter. From empty boat, the plan is to fill the boat. Hallelujah. Alam ni Lord ang verse 5 ni Peter. Alam niya. Sabi mo sa katabi mo, alam ni Lord ang kalagayan mo. Sabi mo sa katabi mo, linawan mo, alam ni Lord ang verse 5 mo. Sino po niniwala, alam ni Lord yung mundo natin ginagalawan. Alam ni Lord yung problema natin. Alam ni Lord yung kalagayan natin. And I'd like to tell you this. Nung alam ni Lord, sabi ni Lord, sige, Pedro, alam ko yung asawa mo, gumagano. Hindi ka makauwi, ano? Kaya si Pedro, kugas ng net, ang tagal umuwi. Nakinig pa ng ay, 10 sermon, makikinig eh. Para pag ba't di ka umuwi agad? Nakinig ako ng preaching, ba't ako Bible study? Hindi ko siya makauwi. Alam niyo po, nung sinabi ni Lord, ano sinabi ni Lord sa verse 5? Balikan niyo verse 5. Ang sabi niya, but because you say so, sabi niya, I will let down the nets. Alam niyo po, sumagwan si Pedro. Nung sumasagwan si Pedro, tutulungan na siya ng Diyos eh. Lalagyan na siya ng isda. Empty siya eh. Alam niyo po, nung bandang tumatakbo siya, alam niyo, minsan pag sa problema, pag inisip niyo sa natural, may mangyayari kaya dito. Umaga. Alam, tinatawag ng mental blocking. May isda pa sa umaga. Wala. Wala. Dahil sa sinabi mo gagawin ko. Sige. Wala. Alam mo, may isa, ganyan ang takbo ng utak natin. Lord, hirap na ako. Wala ka nang maiisip na paraan. Imposible. Wala ka na talaga. Malas talaga. Yan ang iniisip natin, di ba? Tama po ba? Sabi ni Lord, dupa. Yung mga tropa ni Peter, sabi sa Peter, sa lahat. Mangingisda. Sabi ng mga tropa na, ha? Umaga ngayon, may gabi pa. Then, sabi niya hindi ng mga tao, sino? Loko ko pala, kapinter. Loko ka. Hindi mangingisda si Kristo. Kapintero yun. Alam mo, Pedro, ikaw talaga nag-iisip. Bakit yung humingi ng advice sa kapintero? Hindi marunong mag-isda yun eh. Sabi ni Pedro, mental blocking na naman. Oo nga, no? Ito ba ito ginagawa? Ano sumusunod sa kapintero? Walang isda eh. Baka naman tutusok ako dito. Alam mo, isa, pag nariyan ka sa kalagayan ng verse 5, kung ano-ano pumapasok sa isip. Diba? Wala lang pag-asa yung mga anak mo. Wala yung asawa. Wala. Kasi nga, nakikita mo lang, mental blockade eh. Tama po ba? Sino sa inyo nakaranas ng mental blockade? Lahat imposible na.
ginagawa, wala na nang mangyayari. You know, mental blockage when it comes to you. Because you always think on the natural and God is operating on the supernatural. Amen. That's the big difference between man and God. Man will always think the natural law, the natural solution. But I'd like to tell you, God is not operating on the natural solution. He is ready to release supernatural solution to your life. Kaya buti na lang si Pedro, alam nyo, yung mag-transition ka sa verse 6, 5 to 6, hindi biro eh. Alam nyo ang pang-transition dyan. Number 1, you have to believe on His Word. Amen. Dapat naniniwala tayo sa Word. Tapos pangalawa, we need to act according to His Word. Yan ang nangyari kay Pedro. Nung sinabi ni Lord, mag-isda ka, sabi niya, Lord, ginawa ko. Pero sige, dahil sa sinabi mo, you respect the Word of God. How many naman you respect the Word of God? Amen. Nire-respeto niyo ba yung salita ng Diyos na kapag sinabi niya sa iyo, if you got saved, you and your household will be saved. Respeto mo yan. Amen? Sino sa inyo naniniwala, if you seek the kingdom of God first, all these things shall be added unto you. Respect mo yan. If the Lord said, I will provide everything for you because Christ is willing to provide. Ang sabi ng Bible, I will supply all your needs according to His riches and His glory. You have to respect the Word of God and you need to act the written Word. Si Pedro sinunod. So ito yung mama sa Juan. Dito, Lord, diyan, sige, doon. Sa malalim, walang sa baba. Kaya habang lumahan, lumilinaw naman yung wala. So, sabi niya, dito, Lord, diyan, lay down the nets. Yeah, lay down the nets. Baba mo! Wala talaga. You know, when you depend on your natural eyes, wala kang makikita. But when your spirit is willing to obey and obey and obey, something is happening. So, kinukuha niya po yung net. Sabi ni Lord, sige na, latag ko na yung net, ibaba mo na. Pagtalikod ni Pedro, kinuha yung net. Wala siyang alam-alam si Lord. Sabi ni Lord ganito, calling all peace, please proceed to Peter's boat. Sino po naniniwala ito? Pero wala sa Bible na. Wala, revelation lang yun. Again, for the second time, calling all fish, please proceed to Peter's boat. Eh, yung mga, kaya wala sa umaga, nung gabi, lasing yung mga lasing lang, naglasingan yung mga isda eh. Kaya doon, ang mga hangover, nakatambay. Pero sa isang utos ng Panginoon, again, for the third time, calling all fish, please proceed to Peter's boat. Dinig nyo naman ang isda. Taktuwa na sila! Nung ginawa ni Pedro, nung itatapon na niya, kanina wala eh. Susunod na lang ako. But because you say so, I will let down the nets. Kapag nang ibabato niya pala, yung isda nakatuloy na lang. Ready na. Nung pagbato ng net, maniwala kayo lahat ng isda, talo mismo sa net. Sabi niya, bato Pagtingin sa bangka niya, yung iba, sumiyokap na, tumalo na. Alam mo, natutunan ko dyan, sabi ko, Lord, mabuti pa ang mga isda, willing mamatay para sa iyo. Kung tayo na doon, walang hukli si Pedro. Pero yung mga isda, isang kuma ni Lord. Sino nawala? Jesus is Lord. Bakit isda sumusunod eh? Now, I'm telling you, it seems that in the natural, walang pag-asa. Okay, umaasa sa natural. Umasa kayo sa supernatural power. Kaya sino may magandang problema? Ano gagawin mo? Believe on the Word and act according to the Word. Believe on the Word and act according to the Word. Believe on the Word and act according. Yun po yung pan-transition ng verse 5 to verse 6. Alam niyo po, pag uwi ni Pedro, verse 6 na siya. Tapos na ang verse 5. Amen. Amen. Sino sa inyo gustong umuwi ng nasa verse 6? Amen. Tanong ito, Pastor, bakit ganun? Parang lagi lang ako nasa verse 5. Ikaw kasi gusto mo diyang mamalagi. Ayaw mong maniwala.
Ayaw mo huwag ka sabi sa huwag ka na malungkot. Sabi mo sa kanila, huwag ka na malungkot. May inihahandang verse 6 sa iyo ang Panginoon. Amen. Sino may mabigat na problema ngayon? Nasa verse 5. At ito, gawin natin. Yung lahat ng may problema yun, ang salita mo gano'n. Sister, kamusta ka? Praise the Lord! It's a miracle! Ha? Ang dami mong utang, it's a miracle ka dyan. Verse 5 yun. May batal yung verse 6. It's a miracle. You have to believe that something is coming for you. Verse 6 is on its way to your life. Amen po ba? Kaya tayo, kahit malaya tayo sa pamilya natin, paniwalaan nyo, naghihimala ang Panginoon. Doon sa mga nag-discourage po dito ngayon, sabihin nyo lang ganito, hindi araw-araw, verse 5. Amen. Pag nakita-kita kayo, mag-encouragement kayo, brother, sister, mapunta ka na sa verse 6. Ha? Pag nag-iba, nagkakausap kayo, verse 6 kayo dyan, di ba? Welcome po. Pag yung mga Asher, dapat welcome po sa verse 6 ng buhay nyo. Amen? Amen po ba? Pag nag-text kayo, pagka may problema, nag-text problema, sabi mo, malapit ka na sa verse 6. Lagi nyo ipaliw kasi mo. Marami tayong mga members, puro na bahay ko mentality. Malas talaga. Walang huli. Ginawa ko na lahat. Huwag kang titigil sa verse 5. Dapat sabihin mo, pero dahil sinabi ng Panginoon, gagawin ko. And then, big catch is on your way. Amen? Sino naniniwala, magkakaroon ka ng verse 6 experience. But for the meantime, verse 5 ka muna. Huwag kayo matatakot sa verse 5. Dadaan talaga ron eh. Hindi naman dadating yung 6 kung walang 5. Ano yun? 1, 2, 3, 4, 6? May 5 talaga. Amen? Sabi mo nga sa mo talagang gano'n may problema. Pero hindi mananatiling walang solusyon ng problema. Magkakaroon tayo ng verse 6. Amen. Sino rin yung mga Bible study leader, yung mga cell leader, taas yung kamay? Yung iba mga cell leader siguro ito, Pastor. Gusto ko namang patiwakal. Bakit? Yung cell group ko, grabe. Parang binigyan ako ng 11 Budas. Walang disciple ako sa mga sila. Ang titigas po ng ulo. Huwag ka mag-alala, verse 5 ka pa. Amen? Pero kung dadating, magkakaroon ka ng verse 6. Ipapadala ni Lord sa kanyang himala. Yung mga tao, yung mga healthy, tinuyang, babait yan, maayos yan. Basta maniwala ka lang sa Panginoon. Gawin mo yung tamang sinasabi niya. Amen? Sino rito may problema ka sa mister mo na gusto mo na alam mo na. Di ba? Gusto mo na ipag-pray, Lord, kunin mo na siya. Huwag muna, sister, mag-pray ka lang muna. Sino sa inyo may mga anak na pasaway? Lord, gawin mo na siyang pass away. Huwag mong gano'n. Gawin nyo ganito. Mag-speak kayo ng blessing sa asawa nyo, sa mga anak ninyo. Lord, sa umagang ito, I release verse 6 in their life. The miraculous transformation, deliverance. Huwag nyo isusumpa. Yung iba mga Pilipino, nasa abroad, yung mga asawa, pag na, balita ko yung asawa ko, yung may chicks. Manuno sa punso ka sana. Wag. Gawin niyo mag-release kayo ng blessing. Lord, salvation. Amen. Be in my house. Amen. Huwag kayo, tandaan nyo, dumadaan lang tayo sa verse. Yung mga anak ninyo, encourage nyo sila. Yung mga asawa nyo, huwag kayo mag-alala. Nakakaahambin tayo. Hindi tayo talaga yung verse 5. Kung tayo magtutulong-tulong magsama-sama, hindi magtutulong para magsikap. Tulong-tulong sumunod sa salita ng Diyos. Amen. Tulong-tulong mag-act according sa Word of God. Marami namang masisipag, sira pa rin ang buhay eh. Ang susi po, hindi yung masipag. Kahit magtrabaho ka ng umaga hanggang madaling araw, umaga ulit, hindi ka asenso. Alam mo magpa-asenso? Yung ginagawa mo, yung salita ng Diyos. Amen. In a matter of time, may verse 6 ka. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo, hindi na ako magtatagal dito. Sabi mo, malapit na akong umuwi. Amen. Verse 6 ako. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo ko na, mama na, ang cellphone ko. Sino po naniniwala, maayos ang buhay mo? Alam mo yan. Magkaka-verse 6 tayo. Amen?
Huwag po kayo mawala ng pag-asa, kahit malayo po tayo sa ating bayan, sa inyong mga pamilya, pero ang salita ng Diyos, nasamahan tayo. Ha? Pag kayo nalulungkot, huwag kayo maghanap ng boyfriend, okay? Pag nalulungkot kayo, hanapin niyo si Lord. Amen. Pag kayo nalulungkot, huwag kayong mag-iinuman, hanapin niyo ang Panginoon. Because the Lord is the answer to your longings. Amen po ba? Kaya po sa tanghali po ito, bago po magwakas, alam ko ng Panginoon ang kalagayan natin. Minsan sasabihin natin, Lord, ginawa ko na ang lahat. Hindi ko totoo yun. Walang taong nakakagawa ng lahat. Diyos lang po nakakagawa ng lahat. Amen. Amen. Kaya yung mga taong sabi niya, ginawa ko na ang lahat, lalong hindi binibless eh. Sabi, akala ko kung sinong Diyos, ginawa ko na ang lahat, Pastor. Lahat? Hindi mo. Para kang si Lord. Dapat sinabi mo, Pastor, sinubukan ko nang ginawa ang maraming bagay para sa kanila. Amen po ba? Eh, ang daming ang ginawa. Eh, mali-mali naman, Pastor. Minura ko na, sinumpa ko na. Mali-mali pala. Kaya pala walang naging resulta. Gawin mo yung tama. Tama po ba? Alam niyo ano ang tama? Sundin ang salita ng Diyos. Maniwala sa salita ng Panginoon. Kahit wala kayo, the Lord will preserve and protect your family. Amen? Ito po may natutunan sa mga kamang ito. Sino excited abangan ang verse 6 ng buhay mo? Sino rin yung kayang-kaya mong tagalan ng verse 5? Amen. Huwag naman. Hindi sa totoo lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ng verse 5. Walang nakakaalam. Isa lang ang alam ko, paparating ang verse 6. Dahil pagdating ng verse 6, wala ng verse 5. Tama po ba? So, kung kayo nasa verse 5 ngayon, huwag kayong mag-stay dyan. Mag-transition kayo. Alam niyo, pampadikit, papunta ka sa verse 6. So, ginawa ni Pedro. Lord, dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Lord, dahil sabi mo, mahalin ko sila, mamahalin ko sila. Lord, dahil sabi mo, patawarin ko sila, patatawarin ko sila. Dahil sinabi mo, gagawin ko. Tinan mo, ang bilis ng punta doon sa verses. Pero pag patuloy kang nagagalit, sumasama ang loob, tatambay ka dyan ng matagal sa verse 1. Amen? Amen po ba? Eh, kasi, hindi mo nga sinusunod eh. Sino rin yung ready nang sumunod sa salita ng Panginoon? Sino rin yung ready magpatawad? Sino pwede release mag-forgiveness? Amen? Kung kaya mong gawin yan, you're on your way to verse 6. Amen? Pwede ba tumayo tayo lahat? Hallelujah. Sino dito na